So, good morning, accountants and managers. So, dito sa video na to, pag-aaralan natin yung financial statement analysis or mag-a-analyze tayo ng mga financial statement. So, napag-aralan natin sa accounting kung paano mag-prepare ng iba't ibang financial statements tulad ng statement of comprehensive income, statement of changes in equity, financial position, statement of cash flows. So, di ba pine-prepare natin siya, sabi natin sa definition ng accounting, it is used and being communicated to the users of accounting information for decision making. Okay? So dito, pag-aaralan natin kung paano i-analyze yung mga financial statement na yon at paano natin siya magagamit para mag-come up tayo, halimbawa tayo yung users of accounting information, tayo yung owner ng business, tayo yung manager. So paano natin siya gagamitin for decision making? Okay? So meron tayong tinatawag na horizontal analysis at meron din namang vertical analysis. Okay? So para sa video na 'to, pag-aaralan muna natin kung ano yung horizontal o kung papaano yung horizontal analysis. So ready ka na ba? So siyempre wala ka namang magagawa kaya makinig ka na lang. So i-define muna natin kung ano ibig sabihin ng horizontal analysis. So sabi, yung horizontal analysis daw, it is also known as comparative analysis. Okay? Ibig sabihin, merong ikinukumpara. Okay? So ano yung ikinukumpara na yon? So yung kino-compare natin na yon ay yung current year, yung taon ngayon, kumpara sa previous na taon. Okay? So kinukumpara natin yon. So tinutulungan nito yung management na i-analyze yung pagbababa o pagtaas ng mga accounts sa balance sheet at income statement. So yung analysis na yon ay para makapag-create ng strategies para sa business. Parang ganito lang siya 'no. Halimbawa, last year yung sales natin ay 1 million, tapos ngayon ay naging 1.2 million. So titignan natin kung paano yung rate of increase or decrease dun sa mga accounts na yun. Okay? So another definition ng horizontal analysis, so sabi nga, comparing two consecutive years. So halimbawa kung 2024 ngayon, i-compare natin yung naging performance natin sa 2023. Okay? So yung dahilan nun, kaya nga tayo nagpe-prepare ng financial statement ay siyempre para makatulong sa owner ng business o sa management para makapag-create sila ng mga decisions para sa mas ikalalago ng company. So later on, maggagawa tayo ng horizontal analysis kaya steady ka lang diyan. So tuloy lang natin dito. Ayan, so for income statement accounts, ayan, so horizontal analysis also helps management analyze significant increases or decreases in sales, cost of sales, and expenses. Okay, so makikita natin diyan kung paano natin maa-analyze yung pagbabago sa naging benta at naging gastos ng business. Okay? And then, ayan, so para makapag-prepare tayo ng analysis or ng horizontal analysis, meron tayong dalawang phase na susundin or step na gagawin. So number one, magko-compute muna tayo. Okay? So ano yung kukumputin natin? So we will be computing for the differences, percentages, or ratios. Okay? So mamaya makikita mo kung ano yung sinasabi ko na to kaya huwag ka excited dyan. Tapos, after nating ma-compute yung mga bagay na yon, i-interpret natin kung ano ibig sabihin nun. Okay? So mag-compute and then interpret. So doon pumapasok yung analysis natin. So ready na? So meron tayong tatlong step para doon. So step number 1 muna tayo. So para sa step number 1, i-prepare na natin yung financial statement na kailangan. Okay? So sabi nga 2 consecutive years. So ibig sabihin meron kang dalawang column na makikita diyan. So column for 2016 and 2017 yung sa example natin. Okay? So yung makikita mo dito ay yung statement of financial position. So ayan, familiar ka naman diyan, 'di ba? Kasi nga ginawa na natin 'yan sa accounting 1 and 2. So makikita mo diyan yung assets,
Ayan, yung cash nung 2017, ayan, 222,900,000. Okay, dito naman sa 2016, 330,200,000. Okay, so in millions yan, no? Hindi na lang natin nilagay yung maraming zero para hindi masyadong nakakalito. Okay? So, ay makikita mo yung accounts receivable, inventory, yan, prepaid expenses, tapos yung portion ng liabilities and owner's equity. So, dalawang column, yan, para nga ma-compare natin yung naging performance ng 2016 saka 2017. So, i-ready mo lang yan. So, makikita naman natin balance naman tayo. Ayan, kaya merong double rule. So, pag na-ready mo na yan, ang susunod nating gagawin, yun na, computation phase na tayo. So, ayan na. So, kapag ka nag-compute na tayo, ayan, yun pa rin, Statement of Financial Position, 2017 tapos 2016. Okay? So, meron lang tayong mga guide dito. Pero hindi mo to makikita sa, sa mga problems na gagawin nyo. Nilagay ko lang yan para guided tayo dito sa topic natin ngayon. So, yung base year na tinatawag ay yung previous year. So, yun yung nakaraang taon o yung mas lumang taon. So, dito sa given natin or yung sa example natin, 2016 yung base year natin. Okay? Tapos, yung current year naman natin ay yung mas recent. Okay? So, dito sa example natin, 2017. Okay? So, base year tapos current year. Tapos, ayan, magdadagdag tayo ng column para sa increase or decrease. Yan. Dagdag o bawas sa amount, yung third column. Ito, yung pangatlong column. Tapos, yung percentage ng naging dagdag o naging bawas. Okay? So, tingnan natin ha. So, magko-compute na tayo. So, i-ready mo na yung calculator mo. So, ako, huwag ka maingit sa akin dahil naka-Excel ako. Kaya nang i-formula yon dito. Okay? Pero syempre, kung gusto mong may calculator, ayan, try natin ha. Mag-search tayo ng calculator. Ayan. O, sige, ayan, nakikita mo ba yung calcu? Ayan, lagyan natin dito sa gilid. Pero kapag ka Excel kasi, pwede nang i-formula yan. Okay, so ang gagawin lang natin muna, ayan, liitan lang natin ng konti para makita mo yung formula. So ito, ganyan lang gagawin mo. Una muna, para ma-compute mo yung sa amount, current year minus base year. So ibig sabihin, 2017 minus 2016. Okay? So, 222.9 minus, sundan mo na lang ako sa calculator mo, no? Ako kasi naka-Excel. So, ang naging sagot natin ay negative 107.30. Okay? So, minus ko tong amount ng cash na 222.9 ng 2017 minus 2016, 330.2. Okay, kuha mo? Sige, kung kuha mo na, next naman tayo. Accounts receivable naman. Iisa-isahin natin lahat siya. Okay? So, sa accounts receivable, 282.5 minus 172.10. So, nakuha natin ay 110.4. Okay? So, dito sa cash, negative kasi mas malaki yung base year kumpara sa current year. Okay, dito naman sa accounts receivable, positive kasi mas malaki yung current year kumpara sa base year. So dito sa negative, pwedeng parenthesis din para hindi mo masyadong, para to indicate na negative siya. Okay? Kasi kapag ka negative, minsan hindi nakikita. Baka ma-mislook mo siya. Okay? So isa-isayin lang ulit natin siya. So dito naman sa inventory, ima-minus natin to 146.3 minus 92.8. So ibig sabihin, nagkaroon ng increase kapag ka positive. Kapag ka negative, merong decrease or nabawasan. Okay, so ibig sabihin dito sa inventory, nadagdagan ng 53.5. So dito naman sa prepaid expenses, ay 74.10 minus 70.3. O nagkaroon ng increase na 3.8. Okay, dito naman tayo sa total current asset.
72.5.8 minus 665.4. Okay, so nagkaroon ng increase na 60.4. So next naman natin, ayan, property, plant, and equipment. So i-minus natin itong 1866.4 noong 2017 minus 556.2. Ayan, so nagkaroon ng increase na 1,310.2. Okay, yung decimal place, depende na lang kung ano yung sasabihin sa inyo ng teacher nyo, no? Ayan, pero dito, 2 decimal places tayo. Okay, so compute natin yung sa total asset. So ganun lang din. Ma-minus natin yung 2592.2 minus 1221.6. So 1370.6 yung naging increase kasi nga positive. So tuloy lang natin dito sa portion ng liabilities and owner's equity. So i-minus natin yung 551.9 minus 620.6. So nabawasan. Nagkaroon ng decrease na 68.7 sa trade and other payables. Dito naman sa loans payable, ayan, 1822.4 minus 376.6. Ayan, 1445.8. Nagkaroon ng increase na 1445.8. So dito naman tayo sa total liability. So ganyan talaga, no, iisa-isahin natin siya. So madali lang naman kasi nagma-minus lang naman tayo. Okay, so yun. So 1377.10 yung naging increase sa total liabilities. Then, ayan, malapit na sa dulo. Sa owner's equity naman, nagkaroon ng, merong decrease. Pero maliit lang, 6.5. Then, sa total liabilities and owner's equity, ayan, 2592.2 minus 1221.6, nagkaroon ng increase na 1370.6 din. So, balance din siya, makikita mo. Kita mo ba? Ayan. So, nakakasunod ka pa ba? So, ayan. So, very good naman kung nakakasunod ka pa. Dapat lang. Ay, nagma-minus lang naman kasi tayo eh. Madali lang naman yung computation phase nito. Okay? So, dito naman tayo sa percentage. Okay? Para malalaman natin kung ilang percent pa yung nag-increase or decrease. Kanina yung amount yung kinompute natin. Ito yun na. Tapos, dito naman, kukumputin natin yung percentage ng increase or decrease. So, paano yung formula nun? Ito yung formula. Sige, lagyan natin ng kulay green. Kasi nagkakalkyo ka eh. Ayan. Yung amount, ito yung amount na to, divided by mo dito sa base year, tapos times 100. Sige, papakitaan kita sa calcu na. So, yung amount na negative 107.3 divided by 330.2. Ayan. So, yung magkukuha mong sagot dyan, negative 0.32.95 hanggang daming number. Okay? So, ang gagawin mo dyan, ita-times mo sa 100. So, ang sagot mo dyan, negative 32.5. Ayan, pag ni-round off mo to. Okay? Kasi 49 na to eh. 5 to plus 1. So, 32.5. So, ang naging rate ng decrease ay negative 32.5%. Okay? So, ipo-formula ko na lang dito sa Excel Pinakita ko naman sa'yo kung paano Ayan, negative 32.5%. Yung naging decrease. Okay, so ganun din yung gagawin natin dito sa accounts receivable. So, yung amount, 110.4 divided by 172.10 times 100. So, 64.15%. Okay? Next naman natin, inventory. Ayan, 53.5 na amount divided by, pag nakuha mo yung una, madali na lang eh. Sunod-sunod. 92.8 times 100. So, 57.65. Ita-times 100 mo baka nagugulat ka sa akin, hindi ko na tina-times 100 kasi nga naka-formula na yun dito sa Excel. So, kaya dapat, sa mga companies naman kapag nag-work ka, Excel din yung gagamitin nyo or meron sila mga systems na gagamitin kaya hindi ka na masyadong mag-pipipindot dyan. Ayan. So, ito naman, 3.8 divided by
70.3. Ayan. Ay, ba't gano'n? So, yun yung percentage natin, ayan, 5%. 5.41%. Okay? Basta ikaw gano'n ka lang. Ito lang, sundin mo lang 'tong formula na 'to. Tapos ito, 60.4 divided by 665.4. So, 9.08%. Then, ito naman. Sunod-sunod lang tayo, O kaya sabayan mo ko para happy. Ayan, tapos 556.2. So, 235.56%. Halos doble 'no, yung naging increase. And then, dito naman sa total assets natin, 1370.6 divided by 1221.6. Ayan, 112.2% yung naging increase sa total assets. So, nakuha mo na kung paano dito. Ayan, sundan lang natin siya hanggang dun sa baba. So, ito, negative 68.7 divided by 620.6. So, times 100 mo 'to, ang makukuha mo diyan ay yan, 11.07%. Okay? So, dito naman sa loans payable, ayan, 1445.8 divided by 376.6. Yan, times 100 natin. Ay, ang laki, halos triple, no? 383.91% yung naging increase. So, dito naman sa total liabilities, 1377.10 divided by 997.2. Yan, ita-times 100 natin. 138.10. Halos na doble. So, dito naman, 6.5, negative 6.5. O, wag mong kakalimutan yan kapag negative. Okay? So, mas maganda nga kung parenthesis yun nandito para mas visible siya. Kaya kasi kapag negative, medyo posible hindi mo siya makita. Kaya, pero buti na lang nakita natin siya. Okay? So, negative 6.5 divided by 224.4. So, times 100. Ayan. Negative 2.9%. So, dito naman sa total liabilities and owner's equity, 1370.6 divided by 1221.6. Ayan. Ang rate ng increase ay 112.20%. So, kung makikita mo, yung total assets natin ay balance pa rin sa total liabilities and owner's equity. Okay? So, dapat laging balance yan, Alam mo naman yan. Kasi kapag hindi balance yan, uulit tayo. Okay? So, iyan yung computation phase. Okay, sa statement of financial position. So, magko-compute din tayo sa statement of statement of comprehensive income. Okay? So, ganun lang din naman. Sa amount, ima-minus mo lang yung, ano nga ulit? Yung current year sa base year. So, 2017 minus 2016. So, minus mo lang. Ayan. O, next naman natin sa cost of goods sold. Yeah, 1,032.10 minus 831.8. Yan, minus mo lang Sige nga daw, ikaw na mag-minus ng kasunod. So, 1181.2 minus 906.9. Next naman natin. Sabi di ba, pag accounting, minus-minus lang tayo. Dali-dali lang yan. Ayan, pero tatandaan mo yun kung ano dapat i-minus Ayan, wag yung minus ka lang na minus dyan. So, current year minus base year. So, ulit, pagka sinabi nating base year, yun yung previous na taon. Kapag current year naman, yun yung mas recent. Okay, na year. Ayan, dito meron na tayong negative, Ayan, 201.10 minus 216.9. Ibig sabihin, nag-decrease siya. Yung mga ito naman, nag-increase kasi positive. So, dito naman, sa income tax expense, ayan, ma-minus mo lang. So, nag-decrease din. Ayan, 4.7. So, dito naman sa net income natin,
Feeling ko naman familiar ka na dito sa mga nasa gilid, Yan, kasi napag-aralan na natin yan sa accounting. Negative 11.10. Yan yung amount. Okay, ngayon kukumputin natin yung percentage. O, paano nga ulit pagka percentage? No, yung amount, i-divide mo sa base year. Ito yan, yung 2016. Pagka-divide, i-multiply sa 100. Okay? So, ngayon, tingnan natin. So, amount divided by, ayan, 1738.7 yung base year. Tapos, i-multiply mo sa 100 para maging percentage. Ayan. Depende kung ilang decimal place yung sasabihin ng teacher nyo, ha. Ayan. Pero dito gagamitin natin dalawa. Ayan. 27.3% yung naging increase doon sa net sales. Okay? Kasi nga positive, kaya increase. So, next naman natin sa cost of goods sold. Ganun din. So, amount divided by 831.8. So, i-multiply natin sa 100. So, 24%. 24.08% yung naging increase. Okay, nakakasunod ka pa ba? Ayan, so pagka hindi masyado, ayan, ulitin mo lang tapos kung hindi mo pa rin magets, mag-comment ka lang sa comment section natin. Okay? And then next naman natin, ayan, sa gross profit, so amount divided by base year na 906.9 times 100. Yan. So, 2 decimal place pa rin tayo. Actually, pwede ko namang itong i-drag na, no? Pero kasi baka magulat ka. Kaya do'n tayo sa ano, step by step, okey? 'Pag dinrag ko kasi 'to, automatic magko-compute na siya lahat. 1 second lang, tapos na. Ayan, so ito naman 229.7 divided by 659.5 times 100, 34.83% yung increase. Next, operating income. So, amount divided by base year times 100, yan, 18.03%. And then sa interest expense naman, 60.4 divided by 30.5, yan, times 100. Ay, ang laki 198.03% yung naging increase. Okay? And then, sa income before income taxes, yan, negative 15.8 divided by, wag kakalimutan yung negative sa calculator, divided by 216.9. Yan, times 100 ulit. Yan, negative 7.28%. So, sa income tax expense, negative 4.7 divided by 65. Negative, yan, negative din. Multiply muna natin sa 100. Negative 7.23% yung naging decrease. And then, last natin para sa net income, negative 11.10 divided by 151.9 times 100. Yan, negative 7.31%. So, ganyan lang, no? Mag-minus ka muna. Minus mo muna to. Ayan, tapos, ito, i-divide mo doon. Yung amount, i-divide mo sa base year times 100 para makita mo yung percent. So, yan yung computation phase. No, kinompute natin yung amount at saka yung percentage. Yan yung sinasabi kanina sa slide na we compute for differences, percentage, or ratios. Okay? Dali lang, di ba? Dali lang ba? O kung merong part na nahihirapan, ayan, magtanong ka lang sa comment section natin. Okay? So ngayon, dadako na tayo doon sa exciting part. So ano ba yung exciting part? So ito na yung interpretation phase. Baliwala kasi itong mga kinompute natin kung hindi natin siya i-interpret. Ano ba yung silbi ng mga numbers na to? Diba? Ano ba yung silbi ng mga percentages na to? Okay, so ngayon, i-interpret na natin siya. Okay? So dito na tayo sa step number 3. At yan, yung time check natin, 3:59 AM. O diba? Parang tahimik kasi.
Para walang tumatahol na aso, walang dumadaan na tricycle, ayan, para tahimik lang. Bakit ba? Ayan na, oh, meron tayong interpretation. Pero wag mo muna tignan 'tong nasa gilid na kulay green, ha. Ayan, dito muna tayo mag-usap, ayan. So, tignan-tignan mo lang yung mga number, ayan. 'Di ba ang ganda? Ganda ng gawa natin. So, ngayon tignan mo lang yung mga bagay-bagay. O tignan mo yung sa cash, ang decrease niya -32.5 pero sa accounts receivable saka sa inventory nag-increase naman siya. Tapos sa property, plant and equipment ayan nag-increase ng 235.6. O ganyan-ganyan mo lang siya tignan, okey? Tapos ayan na, puwede na tayong mag-interpret. Tingnan mo yung current asset, nag-increase siya ng 9.1%. So yung mga current asset natin yung cash, accounts receivable, inventory, saka yung prepaid expense. So bakit ba siya nag-increase ng 9.1? So yung naka-contribute sa kanya ay kasi nga nag-increase yung accounts receivable saka inventory ng significant number. Ibig sabihin ng significant na number, medyo malaki. Okay, so 64% saka 57%. Okay? Pero kung titignan mo din naman, maganda ba yung naging increase na 9.1% sa total asset? Total current asset pala. Kung titignan mo kasi muna yung accounts receivable, 'di ba 'pag sinabi nating accounts receivable, pautang. So ibig sabihin nag-increase yung pautang natin ng 64.1% kumpara last year. Ibig sabihin, during the year, mas marami tayong pinauutang. Okay? So kung ikaw yung owner ng business or yung manager ng business, healthy pa ba yun para sa business mo na mas nadagdagan yung mga nangungutang sa'yo kumpara kasi tignan mo 'tong nasa cash 'no, -32.5 nabawasan yung cash mo kumpara sa mga nagbabayad ng cash, okey? Baka kasi mamaya yung business mo or yung company mo, pautang na lang ng pautang tapos hindi nagbabayad yung mga customers, okey? So tignan mo rin yun, Dito naman sa inventory natin, ayan mas marami tayong inventory kumpara last year. Healthy ba 'yan kapagka masyadong maraming inventory? At some point, hindi din. Kasi ibig sabihin yung pera mo natutulog sa stock room, 'di ba? Instead na cash siya, instead na pera siya, ayun, stock siya sa stock room o kaya man sa storage areas mo. O kaya man baka meron kang mga paninda na hindi masyadong nabibili. Kaya dapat, ayan, mag-create ka ng promotions o kaya man ano pa, mag-strategize ka pa para mabili siya. Okay, puwedeng buy one take one o kaya man may mga discounts. So yun 'no, so nai-interpret natin 'tong financial statement sa pamamagitan nito, oh, 'di ba? So ano yung gagawin ng managers? Ayun, oh, 'wag masyadong magpautang, hinay-hinay lang mga bes. Tapos sa inventory naman, 'wag masyadong order ng order. Baka mamaya sa takot nating ma-out of stock, sobrang full stock naman tayo na ang sikip-sikip na sa stock room natin. Okay, so gano'n 'no. So, ayan nagkakaroon ng sense yung mga numbers na base sa analysis natin at sa interpretation, okey? So, iyon base sa analysis mo gawan mo lang siya ng eto yung medyo magandang ano, sentence construction. So, bahala ka na diyan. Okey, so yun lang base sa mga na-interpret natin kanina, ganito mo siya gagawin para medyo presentable. Okey, lalo na kapagka magpe-present ka sa mga board meeting. Okey, pero 'pag nag-interpret ka puwedeng gano'n-gano'n lang, yung medyo charot-charot lang, yung base lang sa language mo, okey? Ta's i-convert mo na lang siya into something like this, okey? So, isa pang interpretation natin, ayan yung property, plant and equipment, ayan nag-increase siya ng halos doble-doble, 'no? Ibig sabihin nag-invest yung, owner or yung business nung 2017 sa mas maraming machines, mas maraming equipment, ayan sa mas maraming properties kumpara nung 2016, okey? Oh, eh, di wow. So, yun ang interpretation mo para sa property, plant and equipment.
So baka kasi merong pinaghahandaan na mas maraming production kaya mas kailangan na mas maraming machine, 'di ba? So 'yun, baka namili ng lupa 'yan for expansion, okay. So wag kayong ano, gano'n talaga, ano 'yun for future purposes. So siyempre kung in-interpret natin 'tong part ng assets, interpret din natin 'tong part ng liabilities and owner's equity. So kung makikita natin 'tong ayan, yung liabilities nag-decrease ng -11.1%, ta's yung owner's equity rin nag-decrease ng -2.9%, okey? Pero makikita natin yung loans payable, ayan, halos doble-doble-doble ang naging increase, 383.9%. Dumami yata yung utang natin this year mga bes, ayan. 1,822.4 nung 2017 kumpara nung 2016, 376.6. Okay, so possible diyan, kasi nga 'di ba nabili tayo ng property, plant and equipment. Yun pala ay funded ng utang, okey? Kaya nag-increase din yung utang natin. Okay, so therefore yung owner's equity natin ay nabawasan. Okay, so gano'n siya 'no. So gagawin mo lang siya ng ganitong klaseng interpretation. So yung ano-ano mo kanina, yung interpretation mo is construct mo siya sa sentence na pa ganito. Okay, so puwede mo namang sundan din 'to o kaya man puwede mong i-modify. O para yung interpretation, ayan babasahin kasi yan ng mga boss mo o kaya man ikaw mismo halimbawa magpe-present ka sa board meeting, ayun ng mga stockholders. Okay, hindi naman puwedeng yung ayan, kaya kailangan dapat presentable. Yan, kaya nga meron tayong ano, reading and writing na subject saka oral communication. Ayan, 'di ba gumagawa kayo ng mga letters doon, ayan gumagawa kayo ng mga sentences, dito niyo siya magagamit, okey? So interpret din natin yung statement of comprehensive income kanina, okey? So 'di ba nga nag-compute tayo, o interpret natin. So yung net sales natin good naman, nag-increase ng 27.3%. Tapos yung cost of goods sold nag-increase din 24.1. Ayan, itong cost of goods sold gastos 'yan. Pero kahit nag-increase yung cost of goods sold natin, nadagdagan pa rin yung gross profit natin ng 30.2%. Okey, goods pa rin. Okey, tumaas yung sales natin, tumaas din yung medyo gastos natin tungkol doon. Ayan, nag-generate tayo ng 30.2% na increase sa gross profit. So ile-less natin yung selling and administrative expenses. Ayan, nag-increase siya ng 34.8%. So, pero kahit nag-increase siya ng gano'n kalaki, ayan, yung operating income pa rin natin ay 18% pa rin. So, good pa rin 'no. Pero ito yung nagresulta kung bakit nag-negative na tayo sa mga susunod. Yung interest expense natin, ayan oh, ayan yung dapat nating sisihin sa buhay. Ayan, hin-highlight ko na ng yellow. Nag-increase siya ng parang doble-doble, higit pa sa doble. Ayan, 198.0%. Okey? So nung 2016 kasi 30.5 lang siya, pero nung 2017 90.90, okey? So kaya nag-result tayo sa income before income taxes ng -7.3%. O sa tingin niyo ba bakit ang laki ng interest expense natin nung 2017? Kasi nga ang laki ng utang natin, eh, nung 2017, ayan oh. So kapagka malaki ang utang, imposible namang wala kang interes na bayaran diyan. Eh, kaya lumaki yung interest natin, kaya ang nangyari, hindi pa nade-deduct yung income tax natin, lugi na tayo. O kaya man, hindi man tayo lugi, nabawasan naman yung supposedly income natin or net income, okey? So ibabawas pa natin yung income tax expense, ayan, -7.2%. So net income pa rin naman tayo nung 2017, yun nga lang kumpara nung 2016, maliit yung net income natin or nabawasan ng -7.3%. Yun nga ay dahil sa laki ng interest na binayaran natin sa mga pinag-uutang natin nung 2017. Ayan. Okey, so yun siya.
So, gano'n siya, interpret. So, ganyan lang din yung interpretation, 'no? So, construct mo lang siya sa sentence na very presentable. Okay. So, iyan yung horizontal analysis. Horizontal ibig sabihin pahalang, ayan siya, ganyan. Okay. So, sana nasundan mo, 'no? Pero kung hindi mo nasundan, ayan, puwede ka namang mag-practice o kaya puwede ka namang magtanong sa ating comment section, okay. So, yung susunod naman nating pag-aaralan ay vertical analysis naman, okay. So, yun lang. So, hanggang sa muli. Goodbye, accountants and managers.